aming talakayin ay kasaysayan ng wikang pambansa. So ngayon, ang panguna at talakayin natin ang wikang pambansa at ortografiya. Wikang pambansa, wikang tinatandaan ng batas bilang pagtinandaan ng isang bansa. Kumbaga ito ang kinikilalang wika ng ating opisyal na kumbaga nagsimulo ng ating pagkakaisa at pagkakaisa ay identidad ng isang bansa. Ginagamit para sa komunikasyon at iba't ibang rehiyon. Kumbaga, ito ang nagsilbing tulay para mapanuan ang iba't ibang tao sa ibang lugar na may iba't ibang natutubong wika. Sa Pilipinas, Pilipino ang opisyal na wika ng pambansa, Konstitusyon 1987. Kumbaga, sa saligang batas ng ating wikang pambansa ay Pilipino. Pinag-usama ang mga elemento mula sa iba't ibang natutubong ng wika. Kumbaga, bilang mga sa Tagalog ang salita ng Pilipino. At meron din ibang salita na kinukuha, mga isaktura na kinukuha sa iba't ibang wika sa ibang bansa. At ang sunod ay kumbaga layunin ng wikang pambansa ay para ating pagkakaisa sa kaunawaan. Dito na kumbaga, pili ka ito. Hindi na din. Pagkaisa ng mamaya at pagpanatili ng ating kultura. Ang sunod ay ang ortografiya. Sistema ng pagsulat ng isang wika. Kumbaga itong patakaran ng pagsulat ng wika. Kabilang ang gamito, pasumbaybay, mantas at kukunin at pagbaybay. Kabilang ito ang mga letra na ginagamit sa pagsulat at kung paano isulat ang mga salita at ang paggamit kung paano maayos sa paggamit ng bantas. Ortografiya ang pambansa 2013 gabay mula sa Komisyon sa Wikang Pilipino. Kumbaga ito ang ortografiya ang pambansa 2013 gabay mula sa Komisyon sa Wikang Pilipino. Kumbaga ito ang komisyon patnubay kung paano isulat ng tama ang Wikang Pilipino. Kasaysayan ng wikang pambansa. Ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas ay naglalarawan ng pagpupunyagi tungo sa pambansang pagkakailanlan at pagkakaisa. Kasaysayan ng wikang pambansa Pilipino ay nagpapakita ng pag-unlad at pagbago ng wika sa paglipas ng panahon. So, noong panahon bago ang kolonyalismo, maraming natutubong wika ang ginagamit sa ating bansa. Halimbawa na lang na pagsasalita ng Tagalog, Bisaya at Ilocano na sumasalalim ng yaman ng kultura ng bawat rehiyon. So, noong panahon ng Espanyol, 1521 to 1898, pinakilala ang Kastila ngunit limitado sa pamahalaan. Nagsimula ang pinutusan para sa isang bansang bilang simbolo ng pagiging Pilipino. So, ang salitang kasaysayan ay ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas ay sumasalalim ng pag-unlad. So, ang tawag sa kasaysayan, ang sabutan ng kasaysayan kay ang ibig sabihin ng kasaysayan ay ang kasaysayan ng Pilipinas ay mayaman sa mga kwento ng pakikipaglaban para sa kalayaan. So, continue ta sa tuwan. Kasalukuyang kalagayan, ang Pilipino at Ingles ay opisyal sa wika na ginagamit sa edukasyon at opisyal na komunikasyon. Pinapaunlad ng komunikasyon sa wikang Pilipino at Pilipino sa pamagitan ng pananaliksik at modernismo. Ang Pilipino ay hindi lamang wika. Isa itong simbolo ng pagsasama at pagmamalaki sa ating lahi sa kabila ng mga pagsubok. At yun lang po. Salamat. Bago naman tayo sa panahon ng mga katutubo. Bago dumating ang mga mananako, may sariling kultura, tradisyon at pamalaan ng mga Pilipino. Umaasa sila sa kalikasan sa kabuhayan at sa pamumuno ng dato sa barangay at sa sariling wika at panitikan. Sumasamba sa mga kalikasan at
Umaasa sila sa kalikasan sa kabuhayan tulad ng pangingisda, pangangaso, at pagsasaka. Pangalawa, pamalaan. Pinamumunuan ng isang dato ang barangay may sariling batas sa pamalakad ng bawat pamayanan, wika at panlilikan. Ginagamit ito sa sariling alpabetiko na tinatawag na baybayin at mayaman sa alamat, kwento, epiko at kanta at salibikain. Relihiyon, sumasamba sila sa mga Diyos, anito, sumasamba sa mga kalikasan at diwata. Kalakalan, nakikipagpalitan ng produkto. Nakikipagpalitan ng produkto tulad sa karatig bansa tulad ng China, India at Arabia. Bago pa dumating ang mananakop, may sistemang mayaman sa kultura ang mga Pilipino. Ang panahon ng mga katutubo ay malaga sa atin dahil bahagi ito ng kasaysayan at kultura. Ano ang panahon ng Kastila? Ang panahon ng Kastila ay nagtukoy sa higit 300 taong pananakop at pamahala ng Espanya sa Pilipinas. Mula 1565, pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi hanggang 1898, pagdating ng mga Amerikano. Sa panahon ito, ginagawang koloniya ang Espanya ng Pilipinas. Pinalaganap ang Kristiyanismo at tinayo ang maraming simbahan. Pinatupad ang mga patakaran tulad ng tributo o buwis at tuloy servisyo o sa militang paggawa. Napintuhan ang kultura, ekonomiya, wika at edukasyon ng Pilipino. Nagkaroon ng maraming pag-aaral dahil sa pangabuso at diskriminasyon. Sa madaling sabi, ito ang luto ng kasaysayan kung saan malaki ang pag-influensya ng Espanya sa relihiyon, kultura at lipunan ng Pilipinas, pero nagdulot din ang pangabuso at pagsisimantala. So, ang panahon na ng Kastila ay sinakop sa pinamahalaan ng Espanyol mula 1565 hanggang 98. Nagsimula ito ng dumating si Lopez de Legazpi at nagtapos na dumating ang mga Amerikano matapos ang Espanyol sa Amerikano. So, ang koloniya o kolonialisasyon, ginawang koloniya ang Espanya ang Pilipinas. Ibig sabihin ay sinasama tayo sa kanilang teritoryo at pinamahalaan ayon sa kanilang batas at kagustuhan. So, ang layunin nila ay God, Gold, and Glory. Pagpalaganap ng mga relihiyon, pagpanghanap ng yaman, at pagpalawak ng kapangyarihan. So, pasabot ni Gold, God, and Glory is sila ang pasabot sa God kay ang God is palaganapin ang kapitalismo. Ang gold dahil is maghanap ng yaman at kalakalan. Ang glory dahil kay palawakin ang kapangyarihan ng Espanya. So ang Kristiyanismo dahil is pinapalaganap ang mga praile at misyonero ang relihiyon ng Katoliko. Nagtayo ng maraming simbahan, kumbento at paaralan. Bago ang dating ng paniniwala at kaugalian ng mga Pilipino para maging ayon sa Kristiyanismo. Mga pagkakaroon ng buwis or tributo. So, pasabutan nila is sa kailangan bayaran ng mga mamayan sa gobyerno ng Kastila. Ang polo ay serbisyo or sa pilitang paggawa 40 araw sa isang taon para sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng paggawa ng tulay, kalsada at barko. Maraming Pilipino ang nahirapan at naghihirap dahil dito. Tapos, sa epekto ng kultura, ekonomiya at ekonomiya, sabot ng kultura. Ang kultura ay dumating ang mga pista, sayaw at arkitektura ng burok. Ang ekonomiya naman is umaasa sa kalakalan, Bagyon, Maynila, Acapulco at mga produktong panluwas tulad ng tabako at asukal. Sa wika dahil is pinakilala ang wika Kastila pero karamihan hindi natuto dahil prioridad ang relihiyon hindi wika. Sa edukasyon dahil is paaralan sa ilalim ng simbahan, pagkatuon sa relihiyon at moralidad.
sa umasabog sa pag-aalis dahil sa pang-abuso, diskriminasyon at kahirapan, nagkaroon ng maraming rebelyon. Sa kabilang dito ang pag-aalsa, daguhoy, Hermanopol at pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Ang mga pangyayari nito ay humantaw sa paglaban para sa kalayaan. Sa kabuuan ng panahon na Kastila ay nagdulot ng malawak na pagbabago ng relihiyon, pagtura, lipunan ng Pilipinas. Bagamat may positibong niambag tulad ng edukasyon at artikultura, mas nangingibaw ang mga epekto ng mga pang-abuso sa pilitang paggawa at kawalan ng kalayaan. Tapos ito noong 1898 na sa ilalim tayo ng mga Amerikano. So, nagkakaroon naman tayo sa panahon ng Amerikano noong 1898 hanggang 1946. Una, paggamit ng wika sa simula ng pananakop ng mga Amerikano. Noong umpisa, English at Espanyol ang ginagamit ng mga Amerikano sa mga kautusan at proklamasyon. Nung nasakupin tayo ng mga Amerikano, nasakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas mula noong 1898, hindi agad na natanggal ang wikang Espanyol sapagkat ginamit nila nagsabay ang English at Espanyol upang masiguro maunawaan ng mga mamayan ang mga batas at patakaran. Ito rin ang paraan ng mga Amerikano upang unti-unting makilala ang kanilang wika at habang iniiwasan ang biglang pagbabago na maaaring magdulot ng kalituhan sa pamamahala at edukasyon. Pangalawa, paggamit ng wikang opisyal. Kalaunan, English ang pumalit sa Espanyol bilang opisyal na wika. Sa paglipas ng panahon, binigyan pansin ng mga Amerikano ang paggamit ng English hanggang sa tuyon nila itong pinalitan ng Espanyol bilang opisyal na wika ng pamahalaan. Ginawa ito ng mga Amerikano upang palakasin at maimpluwensya ang mga Pilipino sa kanilang kultura, ekonomiya at edukasyon dito sa ating bansa. Ang English ay ginagamit sa lahat ng sangay ng gobyerno, korte at komunikasyon upang mapanali ang integrasyon ng Pilipinas sa sistema ng pamamahala ng Amerikano. Wikang panturo. Sa rekomendasyon ni Skolman noong Marso 4, 1899, ginamit ang English bilang wikang panturo sa mga paaralan habang pantulong ang wikang rehiyonal. Noong Marso 4, 1899, sa rekomendasyon ni Komisyong Skolman Commission, ipinakilala ang English bilang pangunahing wikang pagturo sa mga paaralan. Layunin nito na gawing bihasa ang mga kabataang Pilipino sa English para magamit nila ito sa trabaho, negosyo at ipagbudayan sa mga Amerikano. Gayon pamamit pa rin ang mga wikang rehiyonal. Halimbawa nito ay ang Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at iba pang mga wika bilang pantulong sa mga mag-aaral na nahihirapan pa sa Ingles upang maging aktibo ang pagtuturo. Batas Tidings McDuffie. Sino ba si Tidings at si McDuffie? Si Tidings at si McDuffie ay dalawang senador sa Estados Unidos na nagsulong ng batas na tinatawag na Batas Tidings McDuffie. Tidings ay tinatawag natin, ang pangalan niya ay Willard D. Tidings, isang senador mula sa Maryland, USA. Siya ang isa sa mga pamunahing nagsulong ng batas na nagbibigay ng kalayaan
noon dito sa ating Pilipinas pagkatapos ng isang panahon ng paghahanda. Si John McDuffie naman ay isang kongresista mula sa Alabama, USA. Siya ang kasama ni Kylings sa pagpanukala ng batas sa kapulungan ng tinatawag sa Estados Unidos. Kasama nilang sinulong ang batas Kylings McDuffie noong 1954 na nagtatag ng plano para sa pamalaang Commonwealth at dinagda ng 10 taong transisyon bago ganap ng magamit ang Pilipinas ang kalayaan. Noong batas ni Kylings McDuffie, dinagdaan ni Franklin Roosevelt noong Marso 24, 1934 na nagtagdang pagtulungan ng kalayaan ang Pilipinas matapos ang 10 taong pamamahala ng Commonwealth. Noong Marso 24, noong 1934, dinagdaan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang batas Kylings McDuffie. Isang mahalagang hakbang sa kasaysayan dito sa ating bansa upang magasaad dahil nasabi ito na pagkakalooban ng kalayaan ang Pilipinas matapos ang 10 taon ng transisyon sa ilalim ng Commonwealth. Sa panahon ito, pinaghandaan ang bansa sa irangan ng pamahala, ekonomiya at depensa upang maging handa sa ganap na kasalunan mula sa Estados Unidos. Dumako naman tayo sa panahon ng Hapon noong 1942 hanggang 1945. Noong 1942, ang pagdating ng mga Hapon sa Pilipinas. Dumating ang mga Hapon at nagsimula ang kanilang pananakop. Noong 1942, sa gitna ng World War II o ikalawang digmaang pandaigdig, dumating ang puwersang Hapones at lumunsad sa iba't ibang dalampasigan dito sa ating bansa. Sa loob ng ilang buwan, tuluyan nilang napasakamay ang bansang Pilipinas mula sa mga Amerikano. Ang pananakop na ito ay bahagi ng kanilang layunin upang mapalawak ang tinatawag na Greater East Asia Prosperity Sphere, isang propaganda na nagtataguyod ng pagkakaisa ng mga bansa sa Asya, ngunit sa ilalim ng pamumuno ng Hapon. Pagbuo ng grupong purista. Ano ba salitang purista? Ang kontekstong ang purista ay yung taong ayaw gumamit ng ilang na salita mula sa ibang wika at mas pinili ang mga tunay o katutubong salita. Halimbawa, imbes na gumamit ng salitang computer, pipiliin niyang gamitin ang katumbas ng salitang salipaw-paw kung ito ay umiiral o anumang purong salitang Pilipino. Layunin nilang gawing mismong Tagalog ang pambansang wika at hindi lang matayan. Sa panahon ng pagtanakop ng mga Hapon, mga Hapones, nabuo ang kilustang tinatawag na purista. Layunin ng grupong ito na gawing mismong Tagalog ang pambansang wika dito sa Pilipinas. Hindi lamang ito gawing patayan sa pagbuo ng isang pambansang wika para sa kanila, mas makabubuting gamitin ang Tagalog bilang sentro ng pambansang identidad upang malinaw na maipakita ang sariling kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Suporta ng pamahalaang Hapones, inutos nila ang pagbabago sa konstitusyon upang Tagalog ang maging pambansang wika. Nakakita ng pagkakataon ang pamahalaang Hapones sa ideya ng mga grupong purista dahil ito ay kaayon na kanilang layunin
na painain ang impluwensya ng mga Amerikano. Pinaboran nila ito at nagutos na baguhin ang provisyon ng konstitusyon upang formal na gawing pambansang wika ang Tagalog. Ang hakbang na ito ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagkontrol sa politika at kultura ng bansa. Ang layunin ng mga Hapon dito sa ating bansa, burahin ang probinsya Amerikano at alisin ang kaisipang pang-Amerika sa Pilipino. Isa sa mga pamunahin na alikain sa pananakop ng Hapones ay burahin ang anumang bakas ng kultura ng Amerikano sa Pilipinas. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagtutulak sa Tagalog at sa paggamit din ng Nipungo, mas madaling mawawala ang paggamit ng Ingles at kasabay nito mawawala ang impluwensya ng mga Amerikano. Sa kaisipan ng mga Pilipino, ito ay bahagi ng kanilang propaganda na nagsasabing tinutulungan nila ang Asya na maging malaya mula sa kanluranin dahil na sa realidad sila ay nanakop din. Opisyal na wika ng mga wika, Tagalog at Nipungo ang ginagamit sa panahon na mayakot ng mga Hapones. Sa panahon ng pamamahala ng mga Hapones, dalawang wika ang naging opisyal. Ang una, Tagalog, pangalawa at Nipungo. Ang Tagalog ay itinutulak upang magugat sa pambansang identidad ng mga Pilipino. Samantalang ang Nipungo ay ipinakilala bilang paraan upang isama ang bansa sa kultura ng Hapones at gawing mas malapit sa Japan at Pilipinas. Ang pag-usbong ng panitikang Tagalog. Maraming manunulat sa Ingles ang lumipat sa Tagalog sa pagsusulat ng ula, lubina at iba pa. Ang patakaran ito ay namunsod ng isang gintong panahon para sa politikang Tagalog. Maraming manunulat na dating gumagawa ng akda sa Ingles ang lumipat sa Tagalog. Dahil ito ang mas tinatakilig at tinataguyod ng pamahalaan. Bunga nito, dumami ang tula, maikling pinto, nobela at iba pang akdang pampanitikan na nakasulat sa Tagalog. Nagkaroon din ng mas malawak na pagkamulat sa kahalagahan ng sariling wika bilang daluyan ng kultura at kasaysayan. At yun lang po ang aking pari. Dako naman tayo sa panahon ng komunidad. Ang panahon ng komunidad sa Pilipinas mula 1935 hanggang 1936 ay isang malagang yug ng tradisyon tungo sa paggamit ng ganap na kalayaan mula sa United States, Estados Unidos. Sa panahon ito, nagkaroon ng mga politika ng pagmanda para sa sarili pamahalaan. Bumuo ng pambansang identidad at itatag ang mga desisyon ng isang malayang bansa. Mga pamunahing katangian ng panahon ng komunidad. Number 1. Una, Batas Trading McDuffie. Ang Batas Trading McDuffie ng 1934 ang nagbigay daan para sa pagtatag ng komunidad. Pangalawa, pamahalaan. Nagkaroon ng Pilipinas ng sariling pamahalaan na binubuo ng tatlong sangay. Exekutibo, legislatura at judikatura. Ang unang pangulo ng Commonwealth ay si Manuel L. Quezon. Pangatlo, wikang pambansa. Isa sa mga pangunahing layunin ng Commonwealth ay ang pagpapaunlad ng isang bansang wika. Noong 1934, idineklara ang Tagalog bilang batayan ng
wikang pambansa. Pangapat, ekonomiya. Nagkaroon ng mga pagsisikap na mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga industriya at pagpapabuti ng infrastruktura. Panglima, uli, ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagsubok sa Commonwealth noong ika-1942. Sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas na naghirap sa bansa at nagbabago sa takbo ng kasaysayan. May dalawang uri ng hamon sa panahon ng Commonwealth. Una ay ang ekonomiya. Bagamat may mga pagsisikap na papaunlad ang ekonomiya na natili itong nakadepende sa United States. Pangalawa, pagnakop ng mga Hapones. Ang pagnakop ng mga Hapones ay nagdulot ng pagkasira at paghihirap sa bansa at nagpabagal sa pamilya nito. Pagkatapos ng iba. Pagbangon na ito kung ibay ng wika. Noong 1926, itinutoy ang pagpaunlad ng wikang pambansa batay sa Tagalog bilang simbolo ng pagkakaisa. So ano ang pagbangon na ito kung ibay ng wika? So this is my So ang pagbangon at pagpapalibay ng wika ay ito ang panahon na matapos ang gumaan kung saan pinalakas ang paggamit ng wikang pambansa upang magsilbing sagisan ng pagkakaisaan, pagmahal sa bansa. Ginagamit ito sa edukasyon, pagmamahalaan at komunikasyon para mas mapalapit ang bawat Pilipino sa isa't isa. So yun ang bawat Pilipino dito. Tapos pangalawa sa edukasyon. Pinaturo muli sa mga paralan ang wikang bansa sa bayan ng Ingles. So, sa edukasyon, ginagamit ang wikang bansa bilang unahing wika sa pagtuturo sa mga paralan upang mas madali itong manawaan ng mga mag-aaral at mapatatag ang kanilang pagkakinanlan bilang Pilipino. At ito ay naging instrumento dahil napalaganap ang kalaman at kultura sa mas malawak na paraan. Mga kautusan. 1954, Linggo ng Wika at nagdariwang tuwing Marso 1955. At ito ay nilipat sa Agosto 1954, opisyal na tinawag ng Pilipino. So ito ay pinagdariwang noong Marso at nilipat sa Agosto 1954. So, ginagamit ang wikang pambansa bilang unahing wika sa pagtuturo sa mga pamas. Madali itong unawaan ng mga mag-aaral na pagpatatag ang kanilang ng Pilipino. At ito ay naging instrumento ito para magkaroon ng kalaman at kultura sa mas ng hawak ng mga sa payagan, radyo, pelikula at aklat ang paggamit ng wikang pambansa. So, media ito ay nag-sambol sa mga radyo at pelikula, aklat ang paggamit ng wikang pambansa. So, ginagamit ang wikang pambansa sa radyo, telebisyon at payagan at mga akdang komunikal upang mas madaling maabot ang mga mamayan at nakatulong ito sa pagpalaganap ng promosyon, kultura at kalaman at sa pagpapilay ng isang mga Pilipino na kapagitan ng wika. So, yun. Nakatulong siya sa mga lingwahe at mga salita na sa mga radio wika. Paglawak ng batayan. Unti-unting isinama ang mga salita mula sa iba't ibang media sa Pilipinas upang maging mas representative. So, butukoy sa paglalawag ng pinagmumulan sa bumihan ng wikang pambansa sa pamamagitan ng pagsasama ng mga salita, termino at anyong mula sa iba't ibang wika at dialekto sa Pilipinas. At layunin ito na gawing mas mayaman o mas malawak, mas matawan ang wikang pambansa sa lahat ng Pilipino. At yun na po ang aming report.